Hello guys, once again, this is Za and this is Za Canada. Ngayon, pag-uusapan natin is yung tinatawag nila na love pathway. Alam nyo ba, nung dumating ako dito sa Canada, kala ko love conquers all. O di ba? Parang Florante at Laura ng hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Pero minsan pala yung iba hindi nagpapakasal dahil sa letter P na yan na tinatawag na pag-ibig. Pero yung iba nagpapakasal pala dahil sa papel. At ito ang pag-uusapan natin sa video na to o sa episode na to, love ba or PR lang? Again, this is Za. Ayun, nakarinig na ba kayo dito sa Canada na nagpakasal dahil sa papel? Alam ko, bata pa lang ako, naririnig ko na yan eh. Yung mga arranged marriage na tinatawag. Meron pala talagang ganyan, no? Pero dito sa Canada, may narinig ako na couple na ayun, nagpakasal sila, pero after a few months, naghiwalay din sa di malamang dahilan. Yung pala, after a few weeks, doon ko napagtanto na kaya naman pala sila nagpakasal, dahil lang sa papel. At yun nga, ginawa lang pala yung kasal para maging PR yung isa. Siyempre, para magkaroon ng status, para makaalis sa kung saang bansa man siya galing or sa Pilipinas. Di ba may mga ganyan, yung nakikipag-online dating, nakikilala sa online, tapos kapag nadala na sila rito sa Canada, nabigyan na sila ng status, biglang makikipaghiwalay or makakahanap ng iba. Ang ganda ng mga goose, pauwi na sila. Ayun, magpapakasal bigla dahil magpapakasal sa taong nakilala lang sandali sa online. Tapos kapag nalaman ng tunay na ugali ng isa't isa, kasi nga first time magsasama, yung LDR nung una, tapos nung biglang nagkaroon na ng status, biglang naghiwalay. Di ba parang ang sakit isipin na ginagamit yung salitang I love you para sa PR. And dun ko nga narinig yung salita na marriage for convenience. Ibig sabihin, kapag kasi naging married ka sa isang PR dito or sa Canadian citizen, pwede kang mag-apply sa immigration ng Canada na may karelasyon ka na Canadian na pwede mag-sponsor sa iyo dito, pwede sumuporta sa application mo or sa pag-maintain ng status mo. More light required, sabi ng kasi nga padilim na. Anyway, tatapusin lang natin tong video na to. Ayan. Ayun, marriage for convenience. So, ibig sabihin, nagpakasal lang dahil sa status o para makapag-stay dito sa Canada. Yun nga, dito nga sa Canada. And syempre, bawal yan. Fraud yan. Illegal yan. Hindi pwede yan. At mai-share ko lang last year, siguro, at the end of last year, yung tumutunog yung balita na maraming tao yung mawawala ng status, maghihigpit yung Canada, yung mawawala ng hindi mabibigyan ng LMIA yung mga low wage worker, especially dun sa mga mataas yung unemployment rate. Dito ko nakita na marami palang ibang lahi, well, kasama na rin mga Pilipino. Ang daming
ang daming mga lahi na naghahanap ng ng easy way out or easy way in, not out. In na, gawin nating in kasi papasok ng Canada. Easy way in para lang makapag stay dito sa Canada na mas matagal na panahon. Pero minsan dapat isipin natin na kapag ginawa natin yun, hindi ba parang itinapon natin yung pagiging honest natin? Parang itinapon natin na lagi everyday tayong kakabahan kasi hindi tama yung ginawa natin. At syempre, hindi naman sa lahat yan. Meron pa rin naman talagang love is like a rosary that is full of mystery. Meron pa rin namang love. Sorry, palingon-lingon ako kasi hinihintay ko si Kurt, susunduin niya ako dito. Ayun, meron pa rin naman love. Meron pa rin naman talagang love na totoo, na kahit anong busy, nakukuha pa rin mag Tim Hortons sa hapon. Mura lang kasi ang kape dito, $1 lang sa Tim Hortons. Yun na yung pinakamurang kape. Yung iba $3 na, $4 pataas. Ayun. Hindi naman, totoo pa rin naman. Pwede pa rin naman yung love pathway. As long as totoo. As long as legal. And, napapatunayan yan sa mga documents na kaya mo ipakita na totoo talaga ang inyong relasyon. Mga letters, siyempre marriage contract kung talaga nagkakasal kayo. Letters, pictures together, ayan, mga ganyang bagay. Well, again, check the IRCC website for kung ano yung mga details or mga documents na kailangan nyo i-present in case na gagawin nyo nga tong love pathway. And sa pagtatapos ng vlog na to, just always remember na love is not your visa. Kundi, love is your reason. 'Di ba? Kaya mo gustong makapunta rito sa Canada para makasama yung minamahal mo sa buhay. Para magtulungan kayo, para i-build nyo yung dreams nyo together hanggang tumanda kayo, or kundi man, handa kayong suungin yung kahit anong problema na darating sa buhay nyo. Again, this is not, love pathway is not illegal, but kailangan mapatunayan nyo lang talaga na meron kayong relasyon. And doon sa mga nagbabalak na suungin ang love pathway sa illegal na paraan, mag-isip ng 100 beses. Dahil again, hindi basta-basta yung kasalanan. Hindi kasalanan na gagawin mo dito sa immigration, kundi habang buhay mo yan dadalhin sa budhi mo. Mahirap yung may dinadala ka laging pagtatago sa sarili. Ayun. So sana may natutunan kayo sa vlog na to. Madilim na talaga. Nakikita niyo pa ba yung mukha ko? At yay, naka-record tayo ng enough videos. And laging tatandaan, hindi importanteng maraming pera, basta may peace of mind. Oh, I forgot again. Don't forget to like and subscribe and comment kung anong klaseng pathway ang nagdala sa inyo rito. At kung love pathway naman, pa-share naman ang stories nyo. Okay, I'll see you again on my next vlog.